Mahigit sa 1,000 matatanda bawat taon nang dinala sa emergency room dahil sa mga komplikasyon mula sa prutas. Kalahati sa kanila ay dahil sa prutas na kinakain araw-araw para sa kalusugan. Maniniwala ba kayo na ang prutas na nasa inyong refrigerator ay kasalukuyang nadudulot ng problema sa inyong ugat, sa dugo, sa mismong sandaling ito? Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Dr. Victor Pastual, isang espesyalista sa neurology. Sa mahabang panahon ng pakikipakita sa maraming pasyente sa loob at labas ng bansa ngayon ay ibabahagi ko ang isang nakakagulat na katotohanan na aking natuklasan noong nagtatrabaho ako sa Pilipinas. Ang mga taong hindi kailanman nanigarilyo, umiwas sa ala at nag-ehersisyo araw-araw sa umaga ay biglang nakakaroon ng blood sugar na lumalampas sa 200 o biglang bumababa ang function ng bato. Ano ang karaniwang puntong mataong iyon? Ito ay ang prutas na kanilang kinakain araw-araw para sa kalusugan. Sa video ngayon, ipapaliwanag ko ng tumpa ang 4 na uri ng prutas na hindi dapat kainin pagkatapos na 60 taong gulang at ang 4 na uri ng prutas na dapat kainin. Kung panoorin ninyo ang video hanggang sa dulo, malalaman ninyo ng eksakto kung aling prutas ang gamot at aling prutas ang lason. At higit sa lahat, malalaman ninyo agad kung ang prutas na nasa inyong refrigerator ay ligtas o mapanganib. Tingnan ninyo agad ang inyong mesa dahil ang isang prutas na iyon ay maaring mapasya sa inyong buhay. Kaya simulan na natin ng maayos. Una, may isang mahalagang katotohanan na dapat kong ipaalam sa inyo. Kapag lampas na sa 60 taon ang inyong katawan, ay nagiging ganap na ibang katawan. Ang metabolismo ay bumababa ng higit sa 30% kumpara sa kabataan. Ang function ng atay ay nasa 70% ng antas ng kabataan at ang bato ay bumababa ng 1% bawat taon sa function. Ito ay nangangahulugang ang asukal at fructose na walang problema nung kabataan ay nagsisimulang maipon sa katawan ngayon. Kung ang atay ay hindi mayos na masira at ang bato ay hindi mayos na mailabas, ang toksin na iyon ay naipon sa maugat, puso at utak. Ipapaliwanag ko ang kwento ni Aling Maria Santos na nakatira sa Quezon City. Si Aling Maria Santos ay 61 taong gulang, dating guro sa elementarya sa loob ng 30 taon bago magretiro. Isang taong laging naalaga ng kanyang kalusugan. Araw-araw sa umaga ay kumakain siya ng isang saging. Doktor, kumakain ako lamang ng healthy food. Kinakain ko ang prutas araw-araw at binago ko ang bigas sa brown rice. Ngunit nang makita ko ang resulta ng kanyang check-up, nagulat ako. Ang fasting blood sugar ay 180, ang HbA1c ay 7.2. Ito ay nasa pre-diabetes stage na. Tiningnan ako ni Aling Maria Santos na parang hindi niya maintindihan. Doktor, hindi ako kumakain ng matamis. Prutas lang ang kinakain ko. Bakit ganito? Isang saging ay naglalaman ng asukal na katumbas ng 5 piraso na asukal cube. At ang karamihan sa asukal na iyon ay fructose. At ang fructose ay na metabolize lamang sa atay, hindi tulad na glucose. Noong kabataan, ang atay ay nako-convert ng fructose sa enerhiya, ngunit paglampas sa 60 taon ng function ng atay ay bumababa, kaya binabago ito sa taba. Kung ang taba ay naipon sa atay, ito ay nagiging fatty liver. Kung sa mga ugat, atherosclerosis. Kung nakakapekto sa function ng pancreas, ito ay nagiging diabetes. May pag-aral mula sa Harvard Medical School team na sumubaybay sa 2300 matatanda na lampas 50 taon sa loob ng 10 taon. Ang grupo na kumakain araw-araw na mataas na fructose na prutas ay may 41% na mas mataas na rate ng adult diabetes kumpara sa grupo na hindi. Ang mas nakakatakot ay ang potassium. Ang saging ay kilala bilang repository ng potassium.
nung kabataan ng potassium ay nagpapababa ng blood pressure at tumutulong sa function ng kalamnan bilang magandang nutrient. Ngunit sa matatanda na may mahinang function ng bato ang potassium, ay naipon sa katawan at nagdulot ng arrhythmia. Ayon sa pag-aral ng Philippine General Hospital Department of Nephrology, kapag ang antas ng potassium sa dugo ay mas mataas kaysa normal sa mga lampas 60 taon, ang panganib ng heart attack ay tumatas ng 4 na beses. Tumango si Aling Maria Santos pagkatapos ng aking paliwanag. Kaya doktor, hindi na ba dapat kumain ng prutas? Hindi po. Ang prutas ay pa rin magandang pagkain. Ngunit paglampas sa 60 taon, ang aling prutas gaano karami at paano kainin ay nagpapasya sa buhay. Ngayon ang inyong katawan ay hindi na tinatanggap ang anumang magandang pagkain nang walang kondisyon. Dapat piliin at adjust ang prutas ayon sa mga babago sa katawan. Kung hindi, ang prutas na kinakain para sa kalusugan ay maaring maging lason. Mula ngayon batay sa aking 25 taong klinikal na karanasan at pinakabagong data ng paaral, ipapaliwanag ko ng maayos ang prutas na dapat iwasan at ang prutas na dapat kainin. Sana sundin ninyo hanggang sa dulo nang hindi makaligtaan ang anumang bahagi. Ang unang prutas na sasabihin ko ay marahil hindi ninyo inasahan. Ito ay saging. Saging, may mga iniisip kayong ganito, ang saging ay madaling matunaw, maginhawang kainin sa umaga at mabuti para sa constipation. Totoo iyon noong kabataan. Ngunit paglampas sa 60 taon, ganap na nababago ang kwento. Isang saging. Ang dilaw na saging na kinikain ninyo araw-araw sa umaga ay naglalaman ng 420 mg potassium at 14 gram asukal. Alam ninyo ba kung gaano kalaki ang 420 mg potassium para sa matatanda? Lampas 60 taon ang rekomendang pang araw-araw na potassium ay humigit kumulang 2,000 mg. Isang saging ay katumbas ng isang araw na inirekomenda sa isang beses. Kaya masama ba kung maraming potassium? Hindi masama ang potassium mismo. Ang problema ay ang inyong bato ngayon ay hindi na kayang i-filter ng mayos ang potassium na iyon. Kapag naipon ang potassium sa dugo habang mahina ang function ng bato, ito ay nagiging hyperkalemia. Ang hyperkalemia ay nakakatakot dahil halos walang sintomas at bigla itong pinapatigil ang puso. May pag-aaral mula sa American College of Cardiology na sumubaybay sa 3,500 matatanda lampas 60 na may mahinang bato. Ang grupo na kumakain ng 1 hanggang 2 saging araw-araw ay may 4 na beses na mas mataas na panganib ng heart attack kumpara sa grupo na hindi. 4 na beses. Bakit nangyayari ito? Kapag naipon ang potassium sa dugo, nagbabago ang electrical signal system ng puso. Ang puso ay tumitibo sa pamamagitan ng electrical signal, ngunit kapag mataas ang konsentrasyon ng potassium, hindi mayos na naipapasa ang signal. Kaya nagkakaroon ng arrhythmia at sa malalang kaso maring tumigil ang puso dahil sa fatal arrhythmia. May mas malaking problema pa. Ang saging ay maraming potassium, ngunit konti ang magnesium. Ang magnesium ay mineral na nagpapakalma sa kalamnan at nagpapatatag sa nervyos. Unit, kapag maraming potassium at kulang sa magnesium, maaring magkaroon ng muscle cramps, chronic fatigue at depression. Sa katunayan, marami sa aking mga pasyente na kumakain araw-araw ng saging ay nagkaroon ng malubhang muscle cramps at hindi makatulog sa gabi. Nawala ang sintomas nang itigil ang saging. At 14 gram asukal, alam ninyo ba kung gaano iyon katumbas ng 3.5 piraso ng asukal tube? Kapag kumain ng isang saging, parang kumain ng 3.5 asukal tube sa isang subo. Gayon pa man, ang saging ay natural na prutas. Iba sa candy, hindi po. Ang ating katawan ay tumutugon ng pareho sa natural na asukal o artificial na asukal. Sa halip, ang asukal sa saging ay karamihan fructose na nagbibigay ng mas malaking burden sa atay kaysa glucose.
Kung hindi maproseso atay ang fructose, ito ay nagiging taba at naipon, bilang, visceral, fat, nagpapatas, insulin resistance at nagiging diabetes. Ito ang kaso ni Aling Maria Santos. Doktor, kailangan bang itigil ng lubusan ang saging? Hindi naman. Kung talagang gusto ninyong kainin isang beses sa isang linggo o mas kaunti kasama ng nuts at huwak sa empty stomach. Ang saging sa 60 taon pataas ay hindi healthy fruit kundi warning sign. Ang pag-alis na saging sa inyong mesa ay ang unang hakbang upang protektahan ang puso. Ang ikalawang prutas na sasabihin ko ay ubas. Ubas din o. Ang ubas ay mapanganib. Marahil mas mapanganib pa kaysa saging. Ipapaliwanag ko ang kwento ni Mang Roberto Garcia na nakatira sa Makati. Si Mang Roberto Garcia ay 62 taong gulang, dating manggagawa sa construction, nagretiro 5 taon na ang nakalipas. Interesado sa kalusugan kaya araw-araw sa umaga ay umiinom ng grape juice. Mabuti daw ang wine para sa puso kaya mabuti rin ang ubas, ganito ang iniisip niya. Ngunit sa check-up noong nakaraang taon, blood sugar 230, kidney value 2.4 malubang pababa ng kidney function. Hindi naninigarilyo at halos walang alak. Bakit ganito? Ang resulta, tinanong niya ako, madalas ba kayong kumain ng prutas? O mahilig ako sa ubas halos araw-araw. Gumagawa rin ako ng grape juice. Iyon ang dahilan. 100 gram ubas ay may 16 gram asukal. Isang malaking cluster ay humigit kumulang 300 gram kaya 42 gram asukal. Ang daily recommended sugar intake sa 60 taon patas ay humigit kumulang 25 g. Isang cluster ng ubas ay halos 2 beses ng daily allowance sa isang beses. Ang pag-aral ng Philippine Diabetes Society sa 2700 matatanda 60 taon patas sa loob ng 7 taon ay nabakita ng grupo na madalas kumain ng ubas ay may 2.8 beses na mas mataas na diabetes incidence kaysa sa grupo na hindi. Kaya asukal lang ba ang problema sa ubas? Hindi po. May oxalic acid sa ubas na nakombina sa calcium at nagiging kidney stones. Sa katunayan, marami sa mga madalas kumain ng ubas ang nadurusa sa kidney stones. Ang kidney stone ay nagdudulot ng matinding sakit at maaring makasira sa kidney function mismo. At may mas nakakatakot pa, may resveratrol sa ubas na sikat bilang antioxidant sa wine. Nung kabataan, ang resveratrol ay nakakatulong sa blood vessel health. Ngunit sa kusigumenta, taong patas lalo na sa mga uminom blood pressure medicine o blood thinner maaaring maging fatal dahil ang resveratrol ay nakagabala sa blood clotting. Kung ang pasyente na uminom blood thinner ay madalas kumangubas ang epektong gamot ay sobrang lumalakas at tumatas ang bleeding risk. Ang pag-aral sa Philippine Heart Center sa 800 pasyente na uminom ng blood thinner ay nagbakita na ang grupo na madalas kumain ng ubas ay may 3.2 beses na mas mataas na brain hemorrhage incidence. Si Mang Roberto Garcia ay uminom ng blood pressure medicine. Ang kombinasyon ng ubas at blood pressure medicine ang napahirap sa kanyang bato. Kaya doktor, okay ba ang raisin mukhang mas mababa ang asukal? Ito ang pinakamalaking maling akala. Ang raisins ay mas mapanganib kaysa fresh grapes dahil nawawala ang tubig at na-concentrate ang asukal. Sa raisins ay may kusikumentavisik asukal. 4 na beses ng fresh grapes. Kahit isang dakot ay sobra na sa daily allowance. Bukod pa ang raisins ay matamis kaya madalas kainin. Isang beses pa at bigla na lang isang pack na ang naubos at iyon ay blood sugar bomb. Sa katunayan, marami sa aking mga pasyente na kumakain ng raisins habang nanonood ng TV ang na-diagnose na nasa pre-diabetes stage. Kaya hindi na ba dapat kainin ang ubas? Kung talagang gusto ninyong kainin isang beses sa isang linggo pagkatapos kumain at 2 oras pagkatapos, lalo na sa mga uminom
ng blood pressure medicine o blood thinner dapat iwasan ng lubusan. Ang ubas ay katulad ng pagkain ng matamis na candy ng marami. Kung gusto ninyong protektahan ang inyong maugat sa dugo, kainin ang berries sa halip. Ang blueberries o cranberries ay mababa sa asukal ngunit mas maraming antioxidant. Sa 60 taong patas, ang ubas ay hindi prutas kundi dangis niya. Ang ikatlong prutas na sasabihin ko ay isa na siguradong paborito ninyo. Ito ay mango. Mango mahal naman, hindi madalas kainin. Totu. Dati ang mango ay mahal at bihirang prutas. Ngunit ngayon ay madaling mabili sa supermarket, lalo na ang magaling sa abroad trip ay nahumaling sa mango. Ipapaliwanag ko ang kwento ni Aling Elena Cruz na nakatira sa Cebu. Si Aling Elena Cruz ay 65 taong gulang pa katapos ng paglalakbay sa Thailand kasama ang asawa ay nahumaling sa mango. Napakasarap at malambot ang prutas na iyon, kaya pauwi ay bumili ng mango isang beses sa isang linggo. Mango smoothie sa umaga, mango bilang dessert pagkatapos ng hapunan. Pagkatapos na 3 buwan na-check up siya at nahulat ako. Fasting blood sugar between the tinang circumference na tiyan ay tumaas na 5 cm sa loob na 3 buwan at mataas ang liver enzymes. Doktor, hindi ako kumakain ng matamis ngayon. Bakit ganito ang resulta? Ano ang prutas na kinakain mo, mango? Pagkatapos ng Thailand trip, madalas kainin. Prutas naman healthy, di ba? Ito ang malaking maling akala. Isang mango ay may 45 gram asukal. Isang tiyan ng tsola na 350 ml ay may 39 gram asukal. Mas matamis ang isang mango kaysa isang can ng tsola. Gayong pa man, ang mango ay natural na prutas. Natural man o artificial, pareho ang pagproseso ng katawan sa asukal. Ang mas malaking problema ay ang glycemic index ng mango na 80. Ang white rice ay 75. Mas mabilis na pinyatatas ng mango ang blood sugar kaysa white rice. Sa 60 taon patas na mahina na ang insulin function, ang high glycemic index na pagkain ay nag-overload sa pancreas. Ang pag-aaral sa Philippine General Hospital sa 1200 matatanda 65 taon patas ay nagpakita na ang grupo na madalas kumain ng mataas na glycemic index na prutas ay may 3.7 beses na mas mataas na diabetes incidence. May urushiol sa mango na toxic substance na katulad ng allergy-causing substance sa poison ivy tree. Nung kabataan mayos na napoproseso ng immune system, ngunit sa 60 taon patas na mahina, ang immunity maaaring biglang magkaroon ng allergic reaction. Namamaga ang labi, masakit at namamaga ang bibig at sa malalang kaso ay hirap huminga. Sa katunayan, marami sa matatanda ang napupunta sa emergency room dahil sa mango. At may isa pa akong sasabihin, may maraming vitamin ka sa mango. Ang vitamin K ay nakakasali sa blood clotting para sa mga umiinom ng blood thinner, lalo na warfarin, talagang mapanganib. Ang blood thinner ay iniinom upang maiwasan ang blood clot, ngunit ang vitamin K ay kinakansela ang epekto. Kaya maring magkaroon ng blood clot kahit uminom ng gamot at tumatas ang panganib ng stroke o heart attack. Ang pag-aral sa Philippine Heart Center sa 600 pasyente na umiinom ng warfarin ay nagpakita na ang grupo na madalas kumain ng mango ay may 9 beses na mas mataas na blood clot incidence. Si Aling Elena Cruz ay uminom ng blood pressure medicine. Ang mango ay nagpapahina sa epekto ng gamot at nagpapatas ng blood sugar. Kaya doktor, talagang hindi dapat kainin kahit isang subong ng mango. Kung talagang gusto ninyong kainin isang beses sa isang buwan, hindi higit sa 4 na piraso at huwag sa empty stomach. Sa mga umiinom ng blood thinner, dapat iwasan ng lubusan. Ang mango ay ang pinakamatamis na tukso sa mga prutas, ngunit pinakamapanganib sa matatanda. Ang tamis na iyon ay maaring mabanta sa inyong blood sugar, mga ugat sa dugo at maging sa buhay. Ang ika-4 at huling mapanganib na prutas ay ang persimmon na napaka-pamilyar sa atin. Persimmon din ito ay tradisyonal na prutas sa Pilipinas at sa Taglagas ay makikita saan man.
ngunit mapanganib dahil napakakaraniwan at pamilyar kaya walang isip na maraming kainin. Ipapaliwanag ko ang kwento ni Mang Pedro Morales na nakatira sa Batangas. Si Mang Pedro Morales ay 62 taong gulang, buong buhay ay magsasaka. May punong persimon sa bakuran kaya sa Taglagas ay kumakain ng ilang persimon araw-araw. Sariling tanim ko ano ang problema. Ngunit isang gabi pagkatapos, kumain biglang sumakit ng husto ang tiyan, parang may nakabara masama ang pakiramdam. Sa emergency room endoscopy, ang ginawa natuklasan ang isang malaking bato sa tiyan na kasing laking gamaw. Ito ay bezoar. Ang bezoar ay ang pagiging batong pagkain sa loob ng tiyan. Ang dahilan ay ang persimon. Maraming tanin sa persimon na nagiging solid kapag nagkumbina sa protina sa tiyan. Noong kabataan, sapat ang stomach acid kaya mabilis na natutunaw ang pagkain. Ngunit sa 60 taon pataas ang stomach acid ay nabawasan sa kalahati o higit pa. Kaya ang tanin ay nananatili ng matagal sa tiyan at nagiging bato. Ang pag-aaral sa Philippine General Hospital Gastroenterology Department sa 230 bezoar patients na 60 taon pataas ay nagpakita na 70% sa kanila ay madalas kumain ng persimon. Ang bezoar ay nadudulot ng matinding sakit sa tiyan at maaring makasira sa stomach wall, madulot ng ulcer o bleeding. Sa malalang kaso, kailangan operahan para alisin. Kaya okay ba ang soft ripe persimmon? Mali rin iyon. Hindi nawawala ng lubusan ang tanin sa ripe persimmon. Bawas lang ang mapait na lasa ngunit ang tanin ay nananatili. At ang asukal sa persimmon ay hindi rin mababa. Isang persimmon ay may 25 g asukal at ang dried persimmon ay may 50 g dahil na concentrate ang asukal. Isang dried persimmon ay 2 beses ng daily recommended sugar intake. Bukod pa ang tanin ay nagpapabagal sa peristalsis nga bitok. Kaya kung maraming kainin ang persimmon, lumalala ang constipation. Sa matatanda na mahina na ang bituka function, karaniwan ng magkaroon ng constipation, unit kapag kumain ng persimmon ay lalong lumalala at maring maging hemorrhoids o intestinal obstruction. Ang pag-aral sa Philippine General Hospital Colorectal Department sa 400 constipation patients na 65 taon patas ay nagpakita na ang grupo na madalas kumain ng persimmon ay may 3.5 beses na mas mataas na chronic constipation incidence kaysa sa grupo na hindi. Si Mang Pedro Morales ay naalis ang bezoar sa pamamagitan ng endoscopy ngunit kailangan ng 3 buwan na intensive treatment. Doktor, paano dapat kainin ang persimmon sa 60 taon pataas? Ang pinakamabuti ay huwag na kainin ng lubusan. Kung talagang gusto, ninyong kainin 1 beses o 2 beses sa 1 buwan maliit na persimmon at 2 oras pagkatapos kumain. Huwag kailanman kasama ng protein na food. Ang persimmon ay hindi ligtas kahit matamis at malambot. Sa tiyan ng matanda ay maaring maging bato. Karaniwan sa Taglagas ang persimmon. Ngunit para sa inyong kalusugan mas mabuting iwasan ng buong buo. Hanggang dito ang 4 na mapanganib na prutas, saging, ubas, mango, persimmon. Marahil ngayon ay medyo nababalisa kayo. Ano ang kakainin namin itigil? Na ba ang lahat ng prutas? Hindi po. Bakit ko muna sinabi ang mapanganib na prutas hindi para takutin kayo? Kung may iwasan, may dapat kainin din. Sa 6 taktong patas, may makatunay na healthy fruits na nakpoprotekta sa katawan, nakpapakaising sa utak at naklilinas sa mga ukat sa dugo. Mga prutas na hindi matamis ngunit malakas ang antioxidant na yon ay pag-usapan ang pag-asa, hindi takot. Ang 4 na prutas na napapanumbali ng kalusugan ngayon ipapahaya. Ngayon ang tunay na mahalagang bahagi. Ang 4 na prutas na napoprotekta sa buhay sa 60 taon pataas. Ang ito ay mababa sa asukal, rich in antioxidant at protektahan ang utak at puso. Una, blueberry. Ang blueberry ay maliit ngunit malakas na prutas. 100 gram ay may 10 gram asukal lamang. 1 kapat ng saging, ngunit napakarami ang antioxidant.
lalo na ang anthocyanin na purplish pigment na nagpoprotekta sa brain cells. Ang pag-aral ng Harvard Medical School sa 16,000 matatanda, 70 taon pataas. Sa loob ng 20 taon. Ay napakita na ang grupo na kumakain ng isang dakot blueberry araw-araw. Ay 40% na mas mababa ang dementia incidence. 40% pinapabagal ng blueberry ang pagtanda ng utak. Bukod pa pinapalakas ang blood vessel wall para mabawasan ang stroke risk. Isang dakot o humigit kumulang 30 piraso araw-araw ay sapat na. Okay, rin ang frozen blueberry halos. Pareho ang nutrients. Ikalawa, mansanas. May maraming asukal ba ang mansanas? May asukal ngunit ang mahalaga ay ang pectin fiber. Pinapabagal ng pectin ang pagsipsip ng asukal sa dugo. Kaya hindi biglang tumataas ang blood sugar kapag kumain ng mansanas. At pinapataas ng pectin ang good bacteria sa bituka para maiwasan ang constipation at palakasin ang immune system. Ang pag-aaral ng Philippine General Hospital Family Medicine Department. Sa 900 matatanda, 65 taon patas, ay nagpakita na ang grupo na kumakain ng isang mansanas araw-araw ay 27% na mas mababa ang colon cancer incidence kaysa sa grupo na hindi. Mahalaga kung paano kainin. Dapat kasama ang balat. Ang antioxidant at pectin ay concentrated sa balat ng mansanas. Kung balatan kalahati ng nutrients ay nasasayang. Hugasan ng mabuti ang organic mansanas at kainin kasama ang balat. Isang mansanas araw-araw 1 oras pagkatapos kumain ay pinakamabuti. Ikatlo, avocado. Avocado, hindi ba ito gulay? Ang avocado ay prutas. Ngunit ganap na iba sa ibang prutas. 60 grami ay may 0,7 asukal lamang halos zero. Sa halip po ng good fats, unsaturated fatty acids lalo na omega-3 o omega-6 na naudilinis sa blood vessel well o naupapapeba na cholesterol. At may lutein o CSNC na naupaprotekta sa meta. Sa matatanda karaniwan ang macular degeneration unit sa regular na pagkain ng avocado ay may iwasan. Ang pag-aral ng US National Institutes of Health sa 2,500 matatanda 60 taon pataas ay napakita na ang grupo na kumakain ng avocado 3 beses o higit sa isang linggo ay 35% na mas mababa ang cognitive decline. Mabuti rin sa utak. Kalahati araw-araw ilagay sa salad o kainin ng diretso gamit ang kutsara. Ika-4, kamatis. Ang kamatis ay may 4G, asukal sa 100G, talagang stable na prutas. Ngunit may lycopene na malakas na antioxidant, mahusay sa cancer prevention. Ang pag-aral sa 2,300, lalaki 65 taon, pataas sa loob ng 10 taon, ay napakita na ang grupo na kumakain ng kamatis araw-araw ay 35% na mas mababa ang prostate cancer incidence. Para sa baba, mas mababa rin ang breast cancer at uterine cancer risk ayon sa mga pag-aaral. Mas mabuti kung lutuin ang kamatis. Ang lycopene ay triple ang absorption rate kapag may init. Pinakamabuti ang tomato sauce o tomato soup. 2 medium-size kamatis araw-araw ay sapat na. Buot ang 4 na prutas na dapat kainin sa 60 taon pataas ay blueberry, 1 dakot araw-araw, mansanas, 1 piraso kasama ang balat, avocado, kalahati, araw-araw kamatis, 2 piraso at lutuin. Tandaan lamang ang 4 na ito. Sa matatanda ang prutas ay hindi dapat pilin sa tamis kundi sa antioxidant. Mababa sa asukal at mataas sa nutrients. Iyon ang tunay na healthy fruits na nagpoprotekta sa buhay. Maraming salamat sa papunta hanggang dito. Sigurado akong nagbago na ang inyong pananaw sa prutas. Ang prutas ay hindi laging mabuting pagkain kundi dapat piliin ayon sa edad. Panghuli ipapaliwanag ko ang 6 na prinsipyo sa pagkain ng prutas at tatapusin. Unalimitahan ang pang-araw-araw na prutas sa 200 gram o mas mababa. 200 gram ay humigit kumulang 1 mansanas, hindi mas mabuti kung marami.
Ikalawa, kainin ang prutas 1 oras pagkatapos na almusal. Sa empty stomach ay tumataas ang blood sugar at nabibigay burden sa tiyan. Ikatlong, nguyain ng dahan-dahan ng 30 beses o higit. Ang panyuya ay naglalabas ng enzyme sa luway para matunaw at nagbibigay ng mabilis na pakiramdam ng busog. Ikapat, layunin na panatilihin ang blood sugar sa 140 o mas mababa. Sukatin ang blood sugar 2 oras pagkatapos kainin ang prutas. Kung lampas 140, hindi angkop sa inyo ang prutas na iyon. Ikalima, kung kumakain ng gamot, iwasan ang prutas 2 oras bago at pagkatapos ng pag-inom ng gamot. Lalo na sa blood pressure medicine, blood thinner at diabetes medicine. Ikasik, uminom ng sapat na tubig kapag kumakain ng prutas, hindi bababa sa 2 litro araw-araw. Kailangan ng tubig para may labas ng mayos ang asukal at potassium. Kung sundin ang 6 na ito, may wasan ang karamihan sa mga problema mula sa prutas. Nga, kaibigan, ang healthy na paktanda ay hindi malaking pakbabago kundi malilit na pakpili. Ang pakpili ng blueberry sa halip ng saging sa umaga, ngayon ang paalis ng ubas sa mesa at paklalagay ng mansanas. Ang malilit na pakpili na iyon ay daan para mabuhay ng mas healthy sa susunod na 10 taon. Buksan ang refrigerator ngayon. Kung may mapanganib na prutas, alisin ng buong-buo at palitan ng blueberry, mansanas, avocado, kamatis. Ito ang pinakatiyak na investment sa kalusugan na maaari ninyong gawin. Kung nakatulong ang video na ito, ibahagi sa inyong pamilya na lampas ng 10 taon. Kung may tanong, ma-comment at sasagutin ko ng buong-buo. Buong puso kong sinusuportahan ang inyong healthy na paktanda. Saging sa halip ng blueberry, asukal sa halip ng antioxidant, tandaan lamang ito. Salamat po.